Magandang gabi po sa inyo lahat at ating pag-usapan sa ngayon, itong alas 9 na to, alas 9:15, yung feel na po ni Sara na mananalo na siya sa impeachment. Na ipakita na ng prosecution yung kanilang kahinaan at biro mo manggagamit pa sila ng testigo no, ni Sara, hostile witness. Alam mo sa lahat ng pinakamahirap na trabaho ng abogado ay kung paano mo gagawin ang testigo ng kalaban mo na magiging testigo mo. Ngayon, nakikita ko po sa abilidad ng mga prosecutor, gaya ni Ligutan, ay parang bata, parang estudyante, parang lumalaban sa mock court competition. Tapos sila din ni Narbasa, obviously, ay hindi rin ako kumbinsido sa performance ni Carlo Narbasa. Although sharper siya kumpara kay Ligutan. Ang siligutan, panay drama, panay, objection, parang ganun po siya. Tapos, ang nagiging laro nilang pareho, ang kapital nila, para mapansin sila, objection. But the problem is, the people who watch them are irritated by their objections. Kasi sa mata po ng tao na nanonood, ayaw nila ng objections kasi nakaistorbo yun sa pakikinig nila sa ebidensya na pinipresenta. Pangalawa po, the problem is, yung impeachment court na si Kwan dapat ang gumawa ng paraan, si Chis Escudero, dapat gawa ng paraan ni Chis Escudero na magiging kaaya-aya para sa mga hindi abogado panoorin ang tinatawag na impeachment. But the problem is, how? Paano? Pero kung ako, ang problema dito si Chis Escudero, nagkulang. Sinukat siya pero kinulang. Although sa korte, kung korte na setting, sapat na yun. But the problem is, we are situated in a place whereby it is called the court. But the problem is, the audience are not understanding or kind to the dilly-dally and the delays caused by irritating objections. Ang problema niya, no, dapat kung ako si Chis Escudero, bawalan ko na sila mag-objection. Hayaan ko na magkwento. Total impeachment court naman ito. Hindi naman ito strictly civil case or strictly criminal case. Tapos yung mga senador ay old enough to understand kung ano. Tapos ipaliwanag lang later on, siguro mas maganda na hayaan na lang magpresenta yung mga testigo. Wala nang para spontaneous at mas naintindihan ng tao yung ganun. So I'm calling out Chis Escudero. Please allow tell the councils of each party not to object and unless it is extremely necessary. Pero kasi siyempre ang sa akin po dyan kung bakit alam ko naman na naintindihan na ng mga senator judges yan kung anong objectionable, anong hindi objectionable. Anyway, ang gagawin ko lang naman is, kagaya ng nangyari, let us review anong nangyari kay Kalilong, na hilong talilong. Na hilong talilong si Kalilong. Napaamin siya na hindi pala siya expert. 2 linggo lang siya nag-training, expert na. Pero sa totoo lang, hindi na kailangan kung expert o hindi. That is, to my mind, that is immaterial. It is irrelevant. What is relevant is, pinakita niya, sinumite niya yung video. Tapos, may opportunity naman ang both parties to examine the authenticity of each video. Huwag na lang sa pamamagitan ng pagtatanong. Kasi ang pagtatanong masyadong mahaba. Kagaya tingnan natin ang nangyari kay Ligutan. Nung siya nagpresenta on the second day of the impeachment, ang ginawa niya po ay step by step, ganito po yun
step by step. Number one, ikaw ay si Agent Kalilong. Anong hindi dapat hindi leading ang question. Sabihin mo, kindly please state your name. Tapos ini Kalilong po. Pagkatapos, bakit ka nandito? Kailangan mga tanong po open-ended ang tanong na walang suggestion kung anong sagot. Ako po ay nandito para tumistigo sa impeachment case ni Sara Duterte. Sunod na tanong, particular, ano ba talaga ang dapat mong testiguan dito? Patungkol po sa mga video na in-upload ko. O gano'n lang. Hanggang doon lang. Ang problema kay Ligutan, ginawa niya sa mga video na in-upload na dinownload mo, na patungkol saan yun. Sabi niya, in fairness to him, binanggit yung 4 na video ata yun. Yung November 23, 2024, October 18, 2024, at saka iba pa yung video na nagsalita si Sara, survivor siya, a designated survivor, at saka yung video na nagrarally si Sara. Which, to my mind, ay wala yon. Anyway, what he did, sabi niya, pag matapos niya nasabi nung, ngayon, pwede bang malaman kung sinabi, sabi niya, what can you say? Pinaparaan siya sa open-ended na tanong. Pero napakahaba na yun. Sabi niya, anong masasabi mo, kung sa Tagalog pa, na yung si Sara ay nagsalita na nakausap na siya ng isang tao na papatay kay BBM, object naman siya, no? Si Attorney Narvasa. Kung ako, hindi ko na papayagan mag-object yun. Huwag ka na mag-object, hayaan mo na lang magtanong siya. Ngayon, ang problema lang, sinabi niya, anong masasabi mo doon sa yung sinabi ni Sara Duterte na umupa ng tao, kumausap ng tao para patayin si BBM, si Lisa at saka si Martin. So anong problema sa tanong na? Napaka-problema po ng tanong na 'yun. Bakit una-una delay? Kung ako si Jesus Cordero, utusan ko na lang, pwede na ba yung depensa, huwag na kayo mag-object. Kayo naman, huwag na kayo mag-object. Yung video na yan, patugtugin natin. Tapos kung may objection kayo sa video na yan, iparabas yung sa inyong sariling video respondent. So, gano'n lang kasimple. So, ngayon, dapat na pinalabas na, pinakinggan na lang sana na nila. Yung pag-play. 2 hours lang naman ang video. Kung pinlay mo lahat, 2 hours, naubos 2 hours lang. Kaysa 4 na oras ginamit na kinain ni Ligutan na walang kwenta mga tanong. Ang dami niyang walang kwentang tanong at ang dami ring mga objection na walang kwenta. So, ngayon, ang ginawa niya, ulitin ko lang, na isa-isa tinanong niya sa mga sinabi ni Sara doon sa video, tinanong niya muna lahat kay Agent Talilong. Talilong. Nahilo si Talilong. So, ngayon, na tinanong niya, pagkatapos niya tinanong isa-isa, saka pa lang naman niya, saan ba, ilabas mo ba yan? Pwede ilabas sa video? So, nilabas, inulit na naman. Ngayon, kung ikumpara mo, yung tanong ni Ligutan, na kung ano masasabi mo sa sinabi ni Sara, objectionable yun kasi misleading yun. Hindi mo pa nga nasabi na ipakita, hindi po pa na ipatugtog yung video para malaman mo na mayroong sinabi si Sara. Dapat, ipatugtog mo muna, patugtog mo, tapos pakinggan mo sinabi ni Sara, saka siya nagtatanong, anong masabi mo sa sinabi ni Sara? So, isa-isa na mga sinabi ni Sara, tinanong niya muna, bago niya pa ipinatugtog yung video. Di umabot, pati objection, umabot 4 na oras. Kinabukasan, pangatlong araw, tinanong naman, si Narvasa naman nagtanong. Ang haba ng mga tanong ni Atty. Narvasa. Atty. Narvasa, sa mata ng tao po, ay hindi nakakatulong yan, nakakalito, at naasar yan lalo pang maasar sila kay Sara kung ang nangyari ay pinisinta mo na masyadong legalist. Huwag masyadong legalist kasi ang tao pong audience, hindi po judge ang audience. Ang judge diyan ay sumusunod din sa tao. So, ibig sabihin, this is a unique proceeding. Itinatawag niyo yung sui generis. Hindi po siya istrikto
sa rules of procedure ng korte. At hindi naman ito rules of court na court, ito ay political court. More on political court. So ngayon, ang nangyari, naipresenta rin ni Narbasa, pero ang haba rin, mga 1 oras mahigit, mas shorter siya, mas efficient siya kumpara kay Ligutan. So anyway, with this proceedings thus far, si Sara naman ay nagdeklara na siya, kampante na siya, na panalo na siya. Bakit? Ako, conforme din ako para magsabi na panalo na si Sara. Now, number 1, na-produce nila ni Ligutan sa prosecution ang video, ang bahagi ng video kung saan nagsalita si Sara. Okay, walang question yun. Totoo yan. Inaamin ko na ngayon nga talagang sinabi ni Sara. Pero, ang lahat ng pinresenta ng prosecution laban kay Sara ay nabasag. Nabasag lahat. Nawala lahat ang kanilang halaga ng kanilang mga pinipresenta. Wala nang bigat. Bakit po? Kasi pagdating kay Narbasa, pinresenta rin yung unang bahagi ng video na kung saan umiiyak si Zuleika Lopez. Na kung saan umiiyak siya na pilit siya nililipat ng mga member ng Good Government Committee ni Joel Chua at ni Paduano ng mga Quadcom mula sa kulungan ng House of Representatives at ginadala niya papunta sa Correctional Institute for Women. Yan po yung bilibid sa mga babae. Yung Correctional Institute for Women diyan sa Mandaluyong. Yan ang feeling niya, nasasaktan doon si Zuleika Lopez kasi feeling niya ginagawa na siyang kriminal. I-contempt na naman siya. So, ngayon kung may nagsasabi diyan na karapatan ng tinatawag na House of Representatives na mamimili ng kulungan, hindi na po karapatan 'yon. Abuso di kumpiyansa, abuso di kapangyarihan na po 'yan. So, dapat kung magaling sana si Zuleika na abogado, na-invoke diyan ang tinatawag namin na Article 19. Ano ba yung Article 19? Article 19 po ay sa Civil Code. Nagsasabi, every person must, in the exercise of his rights and the performance of his duties, A, act with justice. G, give everyone his due. And O, observe honesty and good faith. So para may memorize nyo yung proviso na yan ng Article 19 ng Civil Code, sandaan lang ang word na ago. Ang A, act with justice. G, give everyone his due. O, observe honesty and good faith. Yan po yung proviso ng Civil Code. Sa karapatan mo nga, pero nag-abuso ka. So karapatan ng House of Representatives na magkulong kay Zuleika, pero inabuso nila, inilipat pa nila sa mga kriminal. Katarantaduhan talaga. So anyway, it showed na may katwiran si Sara na magalit sa bugso ng kanyang damdamin at dinagdagan pa sa video na yun na nagtatanong itong vlogger na si Princess Maui, Vice President. Ano ba masasabi mo sa kumakarat na kwentuhan ng lahat ng mga Duterte ubusin ang lahi? Mga anak mo, asawa mo, lahat kayo ubusin ang lahi sa tinatawag na Operation Romanov. Ano ba yung Operation Romanov? Yan po ay patungkol sa pamilya ni Haring Romanov sa Russia noong 1917, nung tinalo ng mga Bolshevik Revolution, mga komunista, sila po ni Nikolai Lenin, ang hari ng Russia, ay pinatay nila lahat. Ang hari, ang asawa ng hari, ang mga anak ng hari, pati mga katulong ng hari ay pinatay nila lahat. So yan ang nag-trigger, biglang sagot si Sara. Pagkatapos ng tanong ni Princess Maui, doon sa video na yon ay wag ka mag-alala ma'am, sagot ni Sara. Biglang sagot yun ha. Out of this bluff langin ko ako tanungin mo ay bluff defense. Binabluff lang niya ang mga kalaban. So, huwag ka mag-alala ma'am, may kinausap na akong tao na papatayin si BBM, si Lisa Araneta Marcos, si Tambaluslos kung ako ay patayin nila. Ibig sabihin, mangyayari lamang pagpapatay kung mamatay si Sara Duterte. Yan po yun. So ngayon, nailabas na. Natakot na. Dahil doon, nagpanik naman ang team ni Luis Tro. Bakit ko nasabi nagpapanik?
Dahil akalain mo ba naman, yung binabanggit si Zuleika Lopez doon sa video na yon ay gagawin nilang testigo, bigla silang nagbago ng plano. Ginawa nilang testigo si Zuleika. Anong ibig sabihin nun? Di patay na kayo, abogada pa naman yan, hindi yan ordinaryong testigo. Di mas lalong mananalo si Sara. Kaya sa punto ngayon po, everybody is in agreement. Basta hindi ka lang loyalista, basta hindi ka lang anti-Duterte, ay everybody is in the belief that Sara won the first round. Kahit na hindi pa tapos ang first round, ay tapos ng boxing kung ako tanungin mo. But then, Sara herself is too confident. Kasi unang-una, yung pinakahuling mga kaso, yung confidential fund, madaling panalunin. Yung envelope, madaling panalunin ni Sara. Yung tinatawag na salin o nang amassing wealth sa bank records niya, madaling panalunin ni Sara. Kaya nagdeklara na po si Sara na kumpensa na siya, na palagay na siya na mananalo siya. So pakinggan po natin ang balita tungkol diyan. Ito po, pakinggan niyo po. Proceedings ang hinamon ni Vice President Sara Duterte. Mismong legalidad ng impeachment proceedings ang hinamon ni Vice President Sara Duterte sa isinumite nitong tugon o reply sa articles of impeachment na isinumite ng House of Representatives sa Senate Impeachment Court. Dismissal ng kaso ang pangunahing hining ng pangalawang Pangulo. As I said, ultimately, siyempre, dismissal po ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung nangyayari sa proceedings, and we will participate, and definitely we will abide by what is constitutionally permissible in the constitutional processes laid out. Bukod sa pag-iit na labag umano sa konstitusyon ang naging proseso ng impeachment sa Kamara, isa-isa ring sinagot ng Vice Presidente ang 4 na paratang laban sa kanya. Sa unang article na tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, wala umanong ebidensya na personal siyang nakinabang sa confidential funds. Iginiit din ng Vice Presidente na hindi pa pinal ang mga notice of disallowance ng Commission on Audit, kaya hindi pa maaaring gamiting batayan ng impeachable offense. Hindi rin umano credible ang mga testimonya ni Ramil Madriaga at sinabing nakabatay lamang ito sa ilang ulat ng National Bureau of Investigation at Philippine Statistics Authority hinggil sa confidential fund documents. Sa ikalawang article na may kinalaman sa umano'y unexplained wealth, iginiit ni VP Sara na maling isama sa mga ebidensya ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong siya pa ay mayor at vice mayor ng Davao City dahil hindi pa siya impeachable official noon. Sinabi rin niyang hindi wastong gamitin ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council upang palabasing may anomalya sa kanyang mga transaksyon. Para sa kampo ni VP Sara, hindi pruwebang unexplained wealth ang isang covered o suspicious transaction. Sa pangatlong article, inaakusahan ng bise ng umano'y bribery at corruption. Ayon kay VP Sara, hindi maituturing na panunuhol at walang koneksyon ang mga ipinamigay na envelope na may lamang mga pera sa kung saan napunta ang confidential funds ng Department of Education. Samantala, sa ika-4 na article na may aligasyong grave threats at inciting to sedition, sinabi ni VP Duterte na wala siyang hinikayat na mag-alsa laban sa pamahalaan. Wala ring ebidensyang nagpapatunay na nagbanta siya laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Lalong-lalo na wala rin umanong kontrata o kasunduan o anumang kasulatan na magpapakita na mayroon siyang kinuhang assassin o papatay sa mga ito. Yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice Proceedings, no? Isa na dyan, siyempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints, at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nagkalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice.
Sa kabuuan, iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi lamang umano depektibo ang naging proseso ng impeachment sa Kamara, kundi walang mga sapat na batayan ang bawat aligasyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O, yun ha. Klaro. Klaro yan. Wala nang duda. Sara, Sara, wala nang iba. Yan po ang nakatotohanan na pagtingin natin sa sitwasyon. Okay. So anyway, ang kasunod natin pag-usapan dito ay ano na lang kaya ang gagawin nila? Kasi next week po ay magbibigay sila ng testigo na naman. Una si Zuleika Lopez, tapos na ang laban. Wala na, tapos ng boxing pag si Zuleika Lopez ay uupo. Ngayon, medyo naputol tayo, bigla na bigla. Anyway, ang nakakatuwa lang dito para kay Sara Duterte, ang kasunod na testigo ay si Attorney Jeremy Lotok ng National Bureau of Investigation. Ano naman ba ang ititistigo ni Attorney Jeremy Lotok? Nako, kung alam niya, nabasa ko na po ang kanyang testimonya. Nasa sabihin. Wala ring pinag-iba sa sasabihin ni Talilong, ni Agent Talilong, ano pa lang, Kalilong. So, kung ganun po, wala ring selfie. It's a waste of time. Ngayon, ano na naman ang sasabihin ni si Matibag sa sunod na araw? It's also a waste of time. You better resign from your position, Mr. Matibag. Kasi ikaw matitibag ka na, malapit ka na matitibag. Ang problema na sa'yo, Matibag, masyado kang presko. Ang asawa mo nga maraming ginana sa flood control si Congressman Ann Matibag sa San Pedro, Laguna, Congresswoman. Tapos nagalit siya nung sinabihan siya ni Mike Defensor, sabi niya, patunayan mo. Aba, isa pa ito na, di ba umatin ka pa ng birthday ni Arthur, si Arjo, Ataydi, ni Arthur Ataydi, na tatay ni Arjo Ataydi. Tapos, kumain kayo, birthday nun. Umabot isang kainan lang, tanghali, 121,000. Binayaran, ang kasama ng financier nila na kontraktor, na yun ata kontraktor ni Arjo Ataydi, ay bumunot sa bulsa niya, sa bag niya. Akalain mo bag niya may laman 1 milyon? Pinagyayabang, nilagay pa sa yung parang tawag diyan, yung binibigay ng waiter na may bill kung magkano, pinatong doon ng pera. Kunwari 1 million. Dito naman si Matibag, ababa, inagaw-agaw din ng pera. Matibag, you were caught in your most unguarded moment. It means to say that you are a man who wants money, who is addicted to money. And there is no other better things from you than money for you. Ganun po ang nangyari dyan. So, with this, sino pang ibang testigo? Wala na. Ngayon, i-shortcut ko na lang, ano ba ang mangyayari dito sa pagpresenta naman ng hindi ko alam kung anong unahin nila, yung confidential fund ba? Alam mo, kahit paikot-ikutin pa, yung kwento sa confidential fund ay wala po silang ebidensya na magpapatunay na binulsa ni Sara ang pera ng confidential funds. One thing more, hindi sila pwedeng umasa sa Mary Grace Piatos na resibo. Ginawa ng kwento yun. Ginawa lang, subikat lang si Sara dyan sa Mary Grace Piatos. Dahil otorisado naman ang Office of the Vice President
magbigay ng resibo na ang tumanggap sa Emergis Piatos. Sapagkat ito ay confidential fund kaya hindi dapat malaman kung sino. Akalain mo, malalaman mo mga NPA commander yun na nagbibigay ng mga informasyon. Eh di, pag malaman nila na yung Franz Castro, ni Antonio Tino, ni Attorney Renico, at saka ni Sara Ilago, at saka ni Arlene Rosas, kung sino yung NPA nagbigay ng informasyon, malalaman. Papatayin nila. Ganun lang ho kasimple yan. Next ay mayroon pa silang sinasabi ni si Madriaga na nagkwento raw na siya daw tinawagan at siya naghatid ng mga pera. Ngayon, kung paniwalaan mo, kahit totoo pa yung sinasabi ni Madriaga, nagpapakita lamang po yan na ang binigyan niya ng pera ay ibang tao at hindi si Sara. Bakit? Sinabi niya, kanina niya binigay. 4 na tao binigyan niya. Una, mayor daw ng Laguna, hindi man niya kinilala kung sino mayor ng Laguna. Number 2, binigay daw niya sa pamilya Santiago dun sa Novaliches, Jordan Plains Subdivision sa Novaliches, Quezon City. Pangatlo, binigay daw niya kay Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Hindi naman si Sara yan. Pangapat, ibinigay daw niya kay yung Attorney Monsayak na andon sa pumunta doon siya sa comedy bar na pag-aari naman ni Attorney Edward Chico. Ang kwento niya, pagdating doon niya, sininyasan lang doon sa dalhin sa itaas sa second floor ang pera. Pero pag ganun, alam mo naman, ang naman 33 million kung totoo man, ay ipagpakatiwala mo lang, iakat lang. Di ganun. So anyway, what is important is, even if it is admitted to be true, it only proves that Sara did not get any single peso from the confidential fund. So, ano pa, pagdating naman sa tinatawag na mga maisog rally, press freedom yun eh, saka political right yun eh. Kahit sino pwede mag-rally. At nakalagay po sa ating saligang batas, sa Section 3, Section 4, Article 3 ng Constitution nagsasabi, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, and the right to peaceably assemble. Mag-rally, karapatan mo yan. And to redress your grievance against the government. Karapatan yan, hindi pwede gawa ng batas na para hulihin si Sara, limitahan ang karapatan ng yan. Ang karapatan po na political rights ay hindi po yan pwede maialis sa tinatag na karapatang magpapahayag. Ladies and gentlemen, I want you to realize that the highest right in international law as a person is that right that is found in Article 19 in Universal Declaration of Human Rights. And it says, of the right to expression, the right of freedom of expression. So with that, hindi na nila ngayon masasaklawan yung kung ano naman sasabihin ni Sara doon sa political right, maisog rally daw. At sinabi din ni Sara, part niya yun, karapatan niya kung hindi atin ng zona. Sinabi niya, hindi ako atin na zona, na video pa yun. At ako'y designated survivor. Ano ba sama sa designated survivor? Yan po ay pelikula. Pelikula ng isang pelikula galing Amerika. And it tells a story about a secretary in the United States of America who was directly ordered by the President of the United States of America not to attend the SONA because he would be reserved as the acting president in case the Capitol Hill would be bombed by missile at mamamatay lahat, walang matitira. At least may matitira pa na designated survivor na mangungulo ng United States of America until ma-elect naman ang papalit na presidente. So, ano pang iba? Mayroon pang iba doon na binabanggit na rally, hindi po. Karapatan. Let's go to the money, amassing of wealth. Tapos pinakitaan pa nila ng bank records daw na kinalap ni Trillanes. O ngayon,
pwede bang gamitin ang records ni Trillanes para bigyan ng dahilan o katwiran na ipasabpina yung mga bank records ni Sara sa mga bangko? Sagot, hindi po. Bakit po? Kung bibigyan ninyo ng halaga o bigat ang mga bank records na binigay ni Trillanes, ay magkakasala sila ng krimen na ang tinatawag ay paglabag sa bank secrecy law. Kasi iniutos po na mahigpit ng bank secrecy law sa lahat ng kanilang mga empleyado na huwag nyong i-divulge ang mga records ng bangko ng ating mga depositor. Kasi pag ginawa nyo yan, maraming depositor ang withdraw sa inyo, magkaroon ng bank run, matutumba ang bangko kung walang depositong pera. So nevertheless, dahil sa ang bawal na mga kinuha na may paglabag sa right to privacy, nakikita po sa Section 3 ng ating Article 3 ng Constitution na nagsasabi, any violation to the right to privacy shall render the evidence gathered thereby inadmissible in any proceeding for any purpose. So ngayon, with that, nilabag ang Constitution, ay magiging null and void na yung ebidensya ni Trillanes kuno, kung totoo man yun. Besides, ang sinasabi ni Trillanes, nanggaling daw yun sa isang nagngangalang Joseph Santamesa. Sino yun? Hindi naman niya pinipresenta. Hanggang ngayon, hindi natin kilala. Ngayon, kaya presenta yun, hindi pwede makakasuhan sila sa pagkuha ng records ng bangko mula sa bangko. At makukulong sila sa ilalim ng Bank Secrecy Law sa Republic Act 1405. Tapos, lately, nagpalabas sila ng kwento na may isa daw na bank teller na namatay, ay yun ang isa sa mga nagbigay ng detalye kay Trillanes. Nako, kung mahuli yun, si Santi yun matatanggal sa trabaho at magbabayad pa siya sa BPI kung totoo man yan. So ngayon, dahil hindi na matatanggal na ebidensya ang ginagawa ni Trillanes, hindi na ito pwede gawiting dahilan para i-justify ang pagpatawag ng bangko ni Sara para ikumpara sa nakuha ni Trillanes. Dahil hindi magagamit ang mga kinuha ni Trillanes, hindi mo pwede ikumpara. So with that, sarado, hindi nyo na makikita kung magkano pera ni Sara sa bangko. Kung hindi nyo makikita, edi anong ibig sabihin? Edi hindi nyo masasabi na mayroong violation sa SALN at hindi mo pwede sabihin na may paglabag sa tinatawag na unexplained wealth. So paano ka baka kaso ng unexplained wealth kung hindi mo alam magkano ang nawala? Hindi mo alam kung magkano ang hindi na-explain. So your case ay matutumba. Hindi ka rin pwede magsampa ng theft o pagnanakaw kung hindi mo alam magkano ninanakaw. Siguro ang kaibigan ko si Jomar, baka pwede siya magsampa ng kasong theft. Hindi niya alam kung magkano ninanakaw. Pwede ba yon? Sabi nga ni yung abogado ni Casey Anthony sa trial jury ng Amerika, kinakasuhan si Casey Anthony sa pagpatay ng kanyang anak, sariling anak, sa pamamagitan daw ng yung natagpuan sa swimming pool na patay. Sabi ng abogado pagtapos ng presenta ng mga ebidensya, sabi ng abogado ni Casey Anthony, ladies and gentlemen of the jury, first I want to thank you for all the civic duties that you rendered for our government. Next, before you come to the room to decide whether or not my client is guilty, please always think that you cannot convict if you do not know how the baby died. O di ba? Kung di mo alam paano namatay yung bata, paano may kukonvict yung isang ina kung saan na pumatay ng bata? Ganon din po yun dito sa unexplained wealth ko, no? So how can you say that there is unexplained wealth wherein you are even asking the BIR to produce records in order for it to compute? So, ibig sabihin, hindi nyo pa na-compute. Mas maganda pa, hawak ko ang bit sa bawat galaw. Kabubo naman yung mga abogado kayo. Hindi mo ma-prove ang isang bagay kung hindi mo alam. Ito sa napakuha ninyong records ng AMLAC. Ano ba nakikita niyo sa AMLAC? Ang AMLAC po na records na nagpapatotoo na ang kabuuang transaksyon na pagpalitan ng pera
pag-deposit, paglabas ng pera mula sa bangko ng mga bangko ni Sara Duterte at ni Manasseh Carpio ay nagtotal sa loob ng 20 years na 20 years yan, ha? 6.7 billion. Ano yan, palitan ng pera? Hindi po sinama doon ang mga, Jomar, hindi sinama doon ang pag-withdraw ng below 500,000 pesos. So, ibig sabihin, gagawin ko, Jomar, halimbawa ganito. Marami akong pera. Mag-deposit ako ng 10 million. Galing sa nakaw. Anong gagawin ko para hindi mahalata? Gagawin ko, i-deposit ako ng 10 million, tapos unti-untiin ko withdraw. 300,000, 200,000. Kapag ang lahat ng withdrawals po ay mas mababa sa 500,000, hindi po siya i-record. So ngayon, kung may na-record man, ibig sabihin, honest yung may-ari ng account. Wala siyang kisihuda kung malaki ma-withdraw niya o hindi. Or ma-deposit niya o hindi. Honest po ang may-ari ng bank accounts na yan. Next, tumakbo po yan ng 10 taon, 20 years. So natural lang yan. Okay, sample ko sa inyo. Sa isang buwan, pwede ako mag-register ng 1 billion. Gamit ko lang 1 million. Gawin ko, first day, deposit ako 1 million. Tapos, sa umaga ako mag-deposito. After 1 hour, i-withdraw ko. Magkano naman ang bangko ko? 0. Di ba? Deposito ulit ako. Sa after 1 hour, pangatlo na, 3 million na ang nakatatak sa aking transaction. So magkano pera ko? 1 million. Kasi nag-deposit ko 1 million. Pagka alas 12 ng tanghali, winidraw ko. Magkano pera ko sa bangko? 0. Kasi winidraw ko. Pero nakarecord sa transaction, 4 million na. So, mag-deposit ulit ako, alauna ng hapon, magkano pera ko? 1 million. Pero, 5 billion na nakarestore sa aking pera sa transaction ko. Tapos mag-withdraw ulit ako, alas 2, magkano pera ko? 0. Pero nakarestore na 6 million na. So pagka-deposito ulit ako, alas 3, magkano pera ko? 1 million. Pero magkano na? 7 million na sa isang araw lang. Tapos withdraw ko ulit, alas 4, magkano na? 8 million na. Pero 0 ang pera ko. So, i-times 10 mo, ang 10 million sa isang araw, that is 100 million. O, doblihin ko. Gawin ko na para maging 200, 300 million. So, kayang-kaya ko sa isang buwan na magkaroon ako ng record na transaction na 1 billion. Di ba, Jomar? Intindihan mo? Oh, bangag. Ayaw ko ng bangag. Di ako bangag. Oh. So, ngayon, pag-usapan naman natin itong AMLAC. Yung AMLAC po, nakuha nila, inutusan nila yung Bureau of Internal Revenue, yung AMLAC Council, pero makukulong ang AMLAC Council doon kasi bawal po sa batas. Walang nakalagay na exception to the rule kung anong exception na pwedeng buksan yung transaction records. Tapos, in addition to that, nagrereklamo at may sulat pa sa BPI at may sulat ang BPI kay Manasseh Carpio na asawa ni Sara na naghumihingi ng tawad kasi yung pinasok ni Manasseh Carpio na collection niya na cheque sa kanyang mga kliyente na umabot ng 2 million, maraming mga cheque, ay nagkamali ng record ang BPI at gini-record yun na 2 billion. Kaya nanghingi ng sorry ang BPI. So withdraw ang 2 billion ng bangko kasi baka withdrawin ni Manasseh Carpio. So ibig sabihin, 4 billion ang nakalagay, nakadagdag sa 6.7 billion. Minus po, dito 0.7 billion lang. So ganun lang po kasimple ang explanation kung bakit mananalo si Sara dito. Okay? So, with that, ay maraming salamat na lang sa lahat, no? Hindi na muna ako magtatawag. Kasi dami namang troll eh.